umaga po. Ayan po tayo guys. Magluluto tayo ng mga gulay, mga langga. Mix gulay po yan. Dahil tayo po ay nandito sa bahay. Wala po tayong pasok. So makapagluto tayo ng gulay. Maghiwa-hiwa muna tayo ng okra, talong, kalabasa, at mga sibuyas, kamatis, at saka bawang. Ayan guys, gisa-gisa lang tayo. Kahit nandito tayo sa abroad guys, ay kailangan natin magtipid double dahil sobrang hirap dito. Nakakala ng iba ay masarap ang buhay abroad kung alam nyo lang guys kung gaano kahirap. Kahit saan naman mahirap, kaya huwag nyo sabihin porket abroad ay masasarap yung buhay namin dito. Kung pwede lang namin guys, lumuwi na kami ang Pinas, kaso mas maano kasi dito kumita ng pera. Kahit mahirap dito ay makakapaghanap ka naman ng trabaho. Sa Pinas kasi guys, lalo tayong babaon sa hirap. Ayan, kahit dito naman may mga utang din tayo sa Middle East or sa gitnang silangan. Nandito pala ako sa Dubai guys, kasama na aking anak. So single mom tayo. Meron po tayong single mom tuloy. Single lang po tayo pag ano guys. Okay. Ano ba? Hello guys, ayan, nag-iway muna tayo mga kamatis. Ayan, sobrang kamatis ba yan? Kalabasa pala, so inaantok na ako. Dalang oras po dito is 5 PM po siya. So 5 PM po yan, nagluluto na ako guys. Dahil katatapos lang natin na mag-live at maglinis, nag-prepare ng pagkain, nag-prepare lahat ng mga parcel na ating i-out. So wala na sa hulog ang inyong tindera na magsabi tayo ngayon. So super late naman na-upload na to or video. So ngayon ay kinaisipan ko mag-upload sa ating YouTube channel. Ayan, dito sa YouTube channel natin guys, para naman may laman ang ating wife. Ayan po, papalo na lang po, share na lang po sa ating guys. Nandito po tayo sa Dubai as a working mama. Meron naman po tayo sa anak dito na kasama po na si Barry Allen. So ang hirap magiging mama. Ay nasabi ko kanina yung single dahil ito lahat ng mga guys. Kahit may partner ako dito. Siyempre yung partner ko is ibang lahi. First India. Hindi siya ganun kano sa mga, hindi gaya sa ating mga Pilipino na pagdating talaga sa bahay is tumutulong siya. Siya naman tumutulong pero kailangan mo pang siyang pagsabihan. Nasa culture kasi nila yan guys na ang lalaki talaga provider lang. Talaga sila tumutulong sa mga gawain bahay. Pero ito naman siya is tumutulong siya pag sinasabihan mo. Also, nakakapagod magsabi ng magsabi. Para siyang batang inuutusan. So, hindi mo kailangan. Ang mga lalaki kasi sa Indian is provider lang talaga sila. Pagkatapos nila noon sa bahay, sila naman yung alagaan at ayun, asikasuhin mo. Pero siya naman hindi naman talaga ganun. Kumikilos naman siya, naglilinis na siya ng kwarto namin at nagluluto din siya paminsan-minsan, pero hindi talaga lang. Lunok magkaka ng lawal. Ayan mga my loves o gulay. So kumakain ba siya ng gulay? Yes, kumakain po siya kung ano po yung niluluto ko. Yes, kumakain po yung partner ko na Indiano. Hindi po siya mapili. Kumakain din siya ng karning baboy. Ayan lang po guys. Kung minsan lang din talaga. Iba kasi yung culture natin mga Pilipino at iba din yung culture nila. So kailangan nila mag-adapt sa culture ko at ako din mag-adapt sa culture nila. Pero mostly naman hindi ako masyado pumupunta sa bahay ng magulang niya. Kasi nandito naman din yung parents niya sa Dubai. So hindi ako ganun kadalas pumunta doon dahil hindi kami magkakaintindihan. Hindi ko nakakaintindi yung mother niya ng English. So pag nandoon lang yung sister-in-law niya, pumupunta lang kami doon. So pag wala naman, mostly sa bahay lang ako. Bahay, trabaho at dito sa online ko. Kasi kulang pa yung oras ko mga my loves, mga madam, mga langga. Kulang yung oras ko. Kung pumupunta pa ako doon, may mga okasyon lang pumupunta ako doon, pero hindi po talaga siya totally weekend, once a month, hindi po. Mabibilang sa 1 year lang, kasi malapit lang naman kami, Dubai yung parents niya, kami dito sa Sharjah. So, minsan din siya, pinipilit kong dumalaw sa parents niya, kasi ayaw din niyang pumunta. So, baka sabihin, pinagbawalan ko, hindi naman po. Kaso nga lang, hindi ko talaga, mababait naman yung parents niya, kaso nga lang, hindi kami magkakaintindihan. Dahil hindi marunong mag-English, at ako din hindi magkarunong sa language nila. So, mahirap din i-adjust yun, guys. So, ayan guys, i-follow nyo na lang po ang aking YT channel, YT YouTube channel, guys. Paminsan-minsan upload po tayo kung paano po yung Dubai life namin mag-ina.
with partner na Indiano. Yes guys, nagsasama po kami dito. Provider naman siya, so ngayon kasi more than 7 months na siya nawala ng trabaho. So ang hirap mag-adjust sa amin lahat, lalo na nandito na yung anak namin. So super adjustment, super hirap ng ano namin. So may pinagkikitaan namin bukod sa trabaho ko is yung online business namin. Nag-online business din kami. So dati meron akong live seller, so ngayon wala na. So, ako pang nagagawa pagdating ko sa gabi pag uwi ko galing trabaho. Kaya ngayon, alas 5 pa guys, hindi pa ako tulog. Pagkatapos dito, 5:30, gigisingin ko na naman yung anak ko para papasok sa school. So, ang hirap po magiging nanay sa abroad guys. Ayan, nagluluto po ako ng gisamik, halo-halo na gulay. Ulam na namin yung umaga hanggang gabi. So, magpipirito na ako ng isda mamayang gabi. Yes po, makain po siya ng mix na gulay. Ayan, so mag-iwa tayo ng bawang. Ganun na po yun. Mahuli na po yan mga my loves. So, ayan lang po ang life natin dito. Ayan na po siya. Gising na po ang ating anakis. Ayan na po siya. Ready na po siya papasok sa school maya-maya. Ang alis po namin is 7 o'clock. So, meron pang siyang oras. Kasi nag-review din siya guys. Kasi exam po niya. So, maaga talaga kami magising. Ako talaga hindi natulog siya. Maaga ko ginising kasi nag-review din siya kahit paano ng kanyang reviewer. So, ayan, bilang isang nanay dito sa abroad guys, kailangan natin mag-adjust ng time, mag-adjust ng sign, mag-adjust ng mga gusto natin gawin sa buhay na wala na yung social life natin. Dahil wala tayong pang social life. Ayan, mahirap po siya. Masarap. Kasama mo yung anak mo. Pero kailangan mo din talagang adjust. So, per adjustment ko dito nung kasama ko na yung anak ko. Almost 14 years na ako sa abroad na ako lang. So, nung last year, nag-decide kami na dadalhin ko na si Flash dito. So, sobrang adjustment na ginawa ko. Sobrang pumayat na nga ako. Dating 65 kilos na ako. Ngayon, naging 50 na lang. So, super adjustment yung tulog. Dahil para sa akin, napakahirap. Dahil ako po ay working nanay. Bukod sa working nanay po ako is meron po kaming live selling. Ako pa po nag-handle nun. Yung partner ko naman siyang nagtitake ng mga picture pag araw dahil wala nga po siya munang trabaho. So nagtutulungan naman kami dahil hindi sapat yung kita ko or yung online namin na yun lang pagkakitaan guys. Marami tayong responsibilidad na bayarin. Kaso nga lang ang hirap din kasi pagdating end of the month, meron po tayong mga bogus buyer. So, sobrang adjustment, ang hirap kung paano natin i-rolling yung pera natin, kung paano natin i-adjust yung mga expenses natin. Sobrang hirap-hirap mga my loves. Hindi ko alam kung kaya pa bang i-handle ng life ko dito. Minsan malapit na ako sumuko, minsan malapit ng, yung alam mo yung, pero feeling mo natatalon ka na lang sa building na para matapos na lahat yung mga bayarin, pero minsan inisip mo may anak kang kasama na kailangan mong alagaan pa, maliit pa siya, hindi pa niya kayang i-handle yung sarili niya guys. Ayan, ang dami nating sibuyas dito na iiwa kasi yung sibuyas ang pampasarap. Ayan, mura lang naman dito yung sibuyas guys, 1 dirham lang ang per kilo sa ngayon. So kahit 2-3 yung sibuyas natin dyan, okay lang, kaya na. Hindi gaya sa ating sa Pilipinas na sobrang mahal-mahal ng sibuyas. Diyos ko, kung mahirap man dito sa abroad, mas lalong mahirap sa Pinas. Kahit dito mahirap, medyo makapag-adjust pa konti. Pero pag dyan sa Pinas guys, sobrang hirap. Hindi mo alam kung paano mo i-adjust yung buhay mo dyan sa Pilipinas. Kasi sa akin siguro mostly 15 years na ako sa abroad. So mahirap i-adapt na naman yung buhay ko sa Pinas o makapaghanap ng trabaho at my age. So, nagtitiis ako dito sa abroad. Pero sana pagpalain tayo ng Diyos at makapag-settle. Siyempre, gusto ko pa rin sa Pilipinas, guys. Maganda ang buhay sa Pilipinas. Kaya, pag may settle kayo ng pera, negosyo, at yung kaya mo nang magbuhay kahit hindi ka na nagtatrabaho. Kaya kailangan natin mag-ipon. Pero sa akin yung layo ko pa ng tatahakin ko guys. Nag-i-start na naman kasi ako sa umpisa. Ang liit-liit pa ng ko is 77 years old. At the age ko, sobrang haba-haba pa. Siguro mag-50 siya. 17 years old pa siya. So, sobrang hirap na guys. So, sa akin, pilitin ko na lang makapag-ipon ng konti at
negosyo sa Pinas para makabalik na kami. Dahil ang hirap dito sa abroad pag wala kang kamag-anak. Dahil solo mo lahat ng mga responsibilidad mo, yung mga iniisip na problema, wala kang kapag-share kung kahit may partner ka sa lalo ng side ko kasi hindi siya Pinoy. So, ang hirap bukod sa English na salita, mahirap yung culture din namin. So, hindi kakaintindihan naman kami sa dahil tahimik lang ako dahil hindi ako palaaway, hindi ako yung dakdak ng dakdak. Sa amin dalawa siya po yung maingay o siya yung madaldal. Siya laging may mga mapupuna sa akin o siya laging may masasabi sa akin. Pero nag-i-stay lang ako kasi mabait naman siya. Good provider naman kasi nung wala din akong trabaho dati, mga 2 taon din, napoprovide naman niya yung mga pangailangan ko dati din. So ngayon, 7 months na din siya. So intindihan ko kasi napupunta na din siya sa depression. Parang ganun na rin. So, mahirap mag-adjust sa buhay namin ngayon. So, kailangan lang namin lumaban, magdasal, at magpasalamat lagi sa mga blessing. Ayan po guys, yung sambar, yung yan, para siyang powder na panghalo sa mix na gulay, para pampalasa. Kumbaga para sa atin is magic sarap. Ayan guys, so, yan, malapit na tayo magluto. Pagtapos yan is magpaligo na ako kay Flash at mag-review pa at papasok na siya sa school. Ayan na mga madam, so magmekos-mekos na tayo ng kamatis dyan. So nalahiwa na natin lahat ng dapat nating lutuin. So ginisa ko na yung sibuyas, kamatis at bawang. Pagkatapos nyan is ihalo ko na lahat ng gulay, takpan, lagyan ng magic sarap. O tapos na may ulam na kami hanggang mamaya. So magpiprito na lang ako ng isda para may konting kakaiba naman sa ating mga panlasa. Kumbaga, na siya, parang gravy na kasi yan siya. So, mamaya po ay saya na si Magic Sarap. Pinagtara na natin ng Magic Sarap. Magic Sarap guys. Ayan, ito nagtatapos na po ang ating mini vlog. Bye-bye mga madam. At sana po ay follow and share nyo po ang ating live. Dito po ako sa Dubai at itatry ko pong mag-upload tayo ng araw-araw na video. Pero hindi ko talaga mapapromise guys. Sa 2 taong ko dito nag-YT, ikikita nyo yung mga video natin is putol-putol. Bye-bye!